Electronics and Communication Engineering, or ECE, is a field that bridges the gap between technology and communication. Whether creating circuits or innovations, ECE students and engineers handle a wide range of equipment, each presenting its own set of challenges. Today, present a documentary that explores the daily experiences, challenges, and lessons encountered by an electronics engineer in the world of electronics. So my name is Joral Ann Ruiz. I have been a registered electronics engineer since October 2019. So far, um, I haven't practiced professional stuff in the field, but because I have been in the education sector since 2020 because of my scholarship in college. But like an electronic engineer, um, I can say that my role here is to inspire or to encourage younger generations to take up electronic during um, electronic engineering class in college. So it was quite a great and joyful journey since it is also my first choice of major in engineering. Hindi talaga yung gusto ko since then. Then una, siyempre may board exam siya. Meron ka professional license pag-graduate mo if ever pasado ka sa boards. Pangalawa, ang lawak niya kasi. So, yun yung una kong choice na pick up kasi feeling ko marami akong field or industry na explore kapag yung need ko. So, wala pa nga akong electronics engineering experience. So, can I share my research experience? Na kasi ako yung research teacher dito sa Bunsura National High School. So, yung ibang mga estudyante ko nag-explore sila sa electronics field. So, siguro yun na lang yung ilalagay kong problem. So, pinaka-problem ngayon is yung hirap ang mga estudyante, lalo na ang mga younger generations, to explore easily because of yung lack nila ng knowledge. What is ICE talaga? Ano ba yung sakop ng electronics? At ano yung sakop ng electrical? Doon sila nalilito. Yung pang-electrical na may display nila as ECE at yung pang-ECE akala nila pang-electrical. O yun yung pinaka-problem. Ano ba yung ECE? Diba? Minsan nga sinasabi, ay ECE ka pala. Ayusin mo yung kontador ng kuryente. Which is not. Which is not in our scope of field. Una, sa lahat, ECE ka pala. Gawin mo tong ganito ko. Paayos naman ng application ko. So, hindi tayo ganun eh. So, yung ECE kasi, malawak siya. Sobrang lawak niya. Padali tayo nami-misplace sa kung saang klaseng engineering. So, yun yung pinaka-problem na nakikita ko. Well, first of all, since ako nga yung teacher sa field namin, kumbaga parang ako yung supervisor. So, una sa lahat, syempre, you share your knowledge. Ano ba talaga si ECE? At syempre, kapag may mga ganong tanong, let's say for example, you inform them how to use the breadboard, diba? You inform them how to apply circuits, yung mga circuits sa kanilang innovations, projects. So, mag-explore sila, ano ba yung Arduino Uno. Ayan, yan yung sikat ngayon na research topic using Arduino Uno in different innovation projects sa mga senior high school students. So, yun yung solution dito. So, hayaan mo silang mag-explore dun sa mga different electronics field. Para sila rin mismo, alam nila, ano ba yung ECE? Ano yung gamitin sa kanilang mga research questions and problems. So, after nun, nakaliwanagan na sila, ito pala ma'am.
So yung higher voltage pala ay pang electrical, lower voltage ay pang ECE. So ayun po pala talaga yung difference nila. So nakaka-explore na sila ng iba't ibang product pass. Hindi lang basta Arduino Uno, hindi lang basta simple circuits yung nagagawa nila. So ngayon i-integrate na nila yung or yun, na-explore na nila yun. Nakakatuwa na nagtatanong na sila tungkol doon. May tanong lang po ako. Sa journey niyo po ba ng pagiging ACE, meron po bang specific equipment po na na nahirapan po kayong gamitin? Ang pinakamahirap gamitin? Opo. Yan sabi, yung program logic controllers, tama ba? Opo. Yan yung pinaka-komplikado ko nang naituro. Na hindi nila nagigets kasi medyo mahirap guys ang i-apply lalo na sa mga estudyante. Hindi yun yung normal nilang nakikita sa araw-araw. Kaya doon ako medyo nahihirapang i-apply sa paano i-paliwanag sa kanila, paano i-introduce sa kanila. Sa ACE, ang kailangan sinasabi nila kapag masyadong mali. Yun. Kapag normal na smooth experience, medyo magre-recheck ka. Yun lagi ko din nasabi. Magre-recall ka lagi. So, ang pinaka-lesson dito is to check every step of the way. Kung ano pa yung pag-build ng circuit, sa pag-build ng code. Kapag sobrang diretso, medyo may malian ka. So, lagi kang babalik sa kung saan ka nag-umpis. Para mas ma-check mo kung tamang landas ka pa ba. Tama pa ba yung end goal, yung objective ng product mo or ng code? Yun. Being an electronics engineer is not measured by where you are right now, but by how do you use your knowledge to help and inspire others. Even if one is not directly working in the industry, an ECE still plays an important role, especially in education and research. Because the field of electronics engineering is so broad, it is normal for students and even professionals to feel confused about where they truly fit. What matters is the continuous process of exploration, learning, and returning back to basics when necessary. For future ECE, it is best to identify the field you want to pursue, to focus and master on it. In the end, it is still up to the individual how they give value and direction to the course they have chosen. Sa lahat, future ECE, sabi ko nga, matapang mo ako sa ECE yung tinake ko. Delikado na yung course natin o yung program natin sa ibang university. Pero yung ECE kasi hindi nila nakikita yung importance nun. So, advice ko na is, kung ano yung pinili mong course at kung yung pinili mong degree, nandyan ka dahil may reason. So, you have to find your reason bakit ka nag-ECE. Sa sobrang lawak ng ECE, hindi ako naniniwalang wala kang reason kung bakit ka nag-ECE. So, you can explore electronics field, you can explore communications field, even explore IT fields kapag nasa ECE ka. So, sobrang dami mong kayang gawin. Nahihirapan na sila saan tayo ilalagay. At yun yung gawin yung edge. Kapag nasa industry na ka din, naranasan ko rin yan na medyo nalilito. Hala, may future ba ako sa ECE? Bakit parang sobrang dami nung jack of all trades, master of none? Ganun yung mangyayari sa inyo eh. Pero pagdating nyo sa field, dahil kaya nyo gawin lahat, yun yung edge nyo para maging visible sa mga companies. So para sa mga future ECEs, hopefully na yan pa lang, alam nyo na kung anong field yung gusto nyo i-explore. Among all the fields na included sa ating program, pili na kayo ng isa, and then mag-master na kayo doon. Kung gusto nyo mag-aaral na kayo ng mabuti. Kung gusto nyo ng electronics field, gusto nyo ng sa mga semicon field, sa mga semicon companies, mag-aaral na kayo ng mga mag-advance learning na kayo ng mga different semiconductor innovations. Technology advancement scheme pa lang. Kung gusto niya sa software development, pwede rin kayo mag-aral na kayo ng mga codes.
yung mga different languages, iayos nyo na yung track nyo. Kasi mahihirapan kayo kapag dating nyo sa field tapos dun pa rin kayo nalilito. So yun yung pinakamagandang advice siguro na hindi lang ako, pati yung mga kaklase kong ECEs dati, yun yung sinasabi. Dapat alam mo na kung anong field yung gusto mo. Although, hindi naman masama na mag-explore ka sa work, na mag-try ka ng, may mga nag-try ng semicon companies, after nun, nag-telecom sila, after nun, nag-IT industry sila, tsaka pa lang nila nahanap saan ba talaga para sila. So, parang hindi po masayang yung oras at yung panahon na yun. Ngayon pa lang, mag-decide na po kayo. So, yun.